Good evening po sa inyo lahat. So, dito sa lecture video na to, matututunan naman po natin yung mga kadalasang itinatanong sa math part sa Civil Service Examination. So, ito po yung mga common na itinatanong. So, dapat po mapanood nyo po ito at ma-review nyo. So, susubukan ko pong ipaliwanag sa inyo kung paano siya nakukuha. Yan, kapag nakakita po kayo sa mga reviewer ng ganitong tanong sa mga reviewer ng civil service, diba? 10:17 as 11 blank. So, paano yun sagutan? Ganito yan. Solution. 10:2. Yung is 2 na yon is parang naka-ratio sa kanya. 10:17 as 11:2 blank. So, yung blank, ilet natin as x. So, ibahin natin ang kulay ito. Ilet po natin yun as x. So, the green one. So, nilet mo siya as x. Ngayon, nakita po kayo ng equal sign, di ba? Ibig sabihin, pwede siyang ma-cross multiply. So, magiging 10 times x. So, magiging 10x is equal to 17 times 11. So, ito ay 10x tapos 17 times 11, that is 187. Then, to get x, ano pong gagawin natin? Ang tekniko dyan, kung anong katabi nung hinahanap ko, yun ay i-divide ko sa kanila both sides. So, ayan So, divide mo sa kanila both sides para maiwan yung hinahanap mo. Anong hinahanap mo? X, di ba? So, x na lang yung natira. So, x is equal to 187 divided by 10. That is 18.7. So, the answer here is 18.7. 18.7. So, ganun po siya. So, paano naman kapag iba yung pattern ng tanong? For example, ganito. For example, ang nakalagay, 10 is to blank as 15 is to 9. So, paano natin siya sasagutan? So, ganyan din po siya natanong, di ba? Pero iba lang yung form. Ganun pa rin po sa ginagawa natin. So, ang sabi dito, ito yung solution. Para sa ganitong question, kunwari question number 2, ito, consider natin. Sabi, 10 is to blank. 10 is to, yung blank na yon ilet natin as x. As 15 is to 9. Tama? So, ibahin natin yung kulay ng ating x. Red. Para masagutan natin siya mamaya, gawin natin green. So, ayan. So, ang mangyayari dyan is makakross multiply sila. 10 times 9 equals 15x. Diba? 10 times 9, 15, ay x times 15, so 15x. Makakross multiply po sila. So, ganun lang. So, anong gagawin? So, 10 times 9. So, you have here 90. 90 is equal to 15x. Ngayon, para makuha mo lang yung x, divide both sides by 15. Kasi, kung ano yung hinahanap mo, yung katabi niya, ipan-divide mo sa both sides para maiwan lang hinahanap mo. So, ang katabi ang hinahanap mo ay x, ang katabi niya ay 15. Para makancel yung 15, divide mo sila both sides by 15. So, x na lang may iwan sa'yo. So, ang gagawin mo is, i-divide mo ng direction, 90 divided by 15, that is 6. So, ayan po ay 6, diba? So, your x is equal to 6. So, the answer here, 10 is to blank as 15 is to 9. The answer here is 6. Gets po ba? Ganun lang. Kung ano man yung blank doon, or nilagay nilang ng may line, yun po ang ilet nyo as x. Then, ang technique lang is yun, cross multiplication. So, ayun, ganun po siya gawin. So, punta naman po tayo dito sa question na ito. What is the average of the following scores? Meron lang 20, 11, 17, 81, and 5. So, ito yung solution. So, kapag kumukuha po kayo, ang average po,
Kadalasan po ang nilalagay po nilang word dyan or terminology is mean sa mga examination. What is the mean? Yung mean po na M-E-A-N or what is the average dun ng score. So, ang formula po nun, sige, lagay natin, average or mean is equal to summation of x over n. Yung x po is yung ito, yung mga araw na binibigay. 20, 11, 17, 81, and 5. Yung n po is yung number. Kung ilan yon. So, 1, 2, 3, 4, 5. May 5 akong sample. So, ayan. So, ganito siya. So, ito yung solution ng. So, we have, extend na lang natin. 20. Summation po, ibig sabihin yun. Pag-addin nyo po silang lahat. 20 plus 11 plus 17 plus 81 plus 5 over kung ilan sila, 1, 2, 3, 4, 5. So, divide mo sa 5. So, yan. Calculate na po natin. Sa mismong exam po, bawal pong magdalang calcul. Pag nag-review po kayo, mag-practice na kayo may calcul para mabilis yung span time nyo. Kasi sa akin, nag-abol ako ng minutes dito sa video, kaya nilalagay. 81 plus 5. Tama ba? 20 plus 11 plus 17 plus 81 plus 5 equals 134. Divide mo daw siya sa 5. The answer is 26.8. So, the average ng score nila is 26.8. Okay, tama ba? So, yan yung sagot kapag ganyan yung mga tanong. So, here's a question naman ito. The ratio of males to females is M to F. How many males are there if there are T females? So, ito pong tanong na ito ay nakuha ko lang sa isang reviewer sa civil service exam na nakita ko online. So, try natin siya sagutan. Solution. So, meron daw, alam yung ginawa natin kanina nung question 1, ganun lang din gagawin natin. So, ano din yung ratio? Kung ang ratio doon ng males to female ay M is to F. M. Actually, ganito po kasi siya sinusulat, M is to F. Then, magdalagay pa po kayo ng tutuldok. Pero, di ginagawa ko para mabilis. Ganito na agad. M is to F daw. How many males? Kung ang itong males po ay M, yung F po is female, di ba? How many males? So, ang hinahanap natin is male, di ba? So, dahil male yung hinahanap, ilet natin yung tinatanong niya na male. Hindi, syempre, kalinya din itong M na to kasi ito yung sa male, di ba? So, ilet mo yun as X. Kasi yun yung hinahanap natin, how many males are there daw? Are there if, yun, kung meron daw na female, T females. So, ito yung females, ito. Siyempre, kalinya din. Ito sa male, ang kalinya na din, siyempre, yung male na hinahanap, di ba dito, how many males yung males hinahanap, kalinya din niya, yung females, kalinya din niya tong T females. So, ayan. Gagawin lang natin is, hanapin natin yung X. So, ano nangyari? Cross multiplication na yan. So, the answer here, ito ay magiging M times T is equal to X times F. So, anong hinahanap natin? Hinahanap natin is X. So, or yung number ng male. Nilet natin po yung how many males doon na tinatanong as X na. Dahil X ang hinahanap mo, anong katabi niya? F. So, divide mo siya doon, both sides. So, makakancel ito, syempre. So, the answer here, X is equal to MT over F. So, yan po yung sagot. Ito naman ang tanong natin. Next question natin ito ay, what is the ratio of 1/4 to 3/5? So, itong, pag nakita mo itong tanong na to, para ka lang tinatanong kung 1/4 divided by 3/5. Parang ganun lang yung tinatanong sa'yo. Iba lang ng 4. So, ayun. Kung gusto nyong malaman kung paano yung sa division ng fraction, check nyo lang din yung isa kong video sa fractions para di kayo malito dito sa solution. Pero yan, susubukan natin sagutan. 1/4 divided by 3/5.
Ngayon, paano nga ba tayo nagdi-divide? If ini-flip natin yung isa, di ba? So, ang mangyayari dyan, magiging 1/4. Then, ito, gawin natin, di ba 3/5 to? I-flip mo yung isa, gawin mo siyang 5/3 para yung division maging multiplication yung operation niya. Ganun ang fraction eh. Ganun sa fraction. Ang multiplication ay kapatid ng division. So, para ma-perform mo yan, ganyan gagawin mo. Then, magiging, yan ang mangyayari, 1 times 5 is equals to 5 over, kasi 'di ba sa multiplication of fraction, numerator sa numerator, denominator times denominator. 4 times 3, 4, 8, 12. So 12. The answer 5/12 or 5 is to 12. So ito yung answer, ratio of 1/4 to 3/5. Para makasigurado kayo, try nyo sa calcu. 1/4 divided by 3/5, the answer is 5/12 or 5 is to 12. So, yun po yung answer. So, ayun. Ito ay part 1 pa lang ng math tutorial ko na mga lumalabas sa civil service exam na tanong. So, kung gusto nyo ma-notify kapag may bago akong video, mag-subscribe lang sa aking channel. Maraming salamat and good luck and God bless sa inyong examination.